Hello guys, kamusta? Ngayong araw ay papanoorin natin ang interview ko sa mga mas nakakatanda tungkol sa kung ano nga ba ang naranasan at kung ano nga ba ang masasabi nila sa pamumuno noon ni Pangulong Marcos. Pero bago yan, ay mag-subscribe ka naman bilang suporta sa aking channel. So hindi ko na ito patatagalin. Tara, umpisa na natin. Ano pong masasabi nyo sa pamumuno ni Marcos? Sa pamumuno ng Marcos, nagsimula siya ng talagang wala siyang walang formal turnover at yung turnover, yung ibig sabihin, yung mga kung ano yung mga natitira ng dating pamahalaan na dapat sana ibigay sa kanya para magkaroon siya ng panimula ng kanyang pamamahala, pero wala yun, zero balance. At saka ang kanyang naisip nung araw kung papaano niya sisimulan ang kanyang pamahalaan o pamamahala sa ating bansa, parang napansin ko na ang kanyang ginawa ay nilimbag niya ang bansa sa isang malaking tahanan. This place, isang malaking tahanan, ano ang mga basic necessities na kailangan ng isang tahanan? Natural, kailangan natin ng siyempre bahay, damit, pagkain, edukasyon at saka kabuhayan. Yung limang yan, yun ang kanyang unang ginawa. Katulad ng pagbibigay ng paluwal sa magsasaka at mangingisda at saka sa maliliit na mga nagtitinda-tinda, mga sari-sari store. Mayroon lahat yan, na ginabang yan. Okay. Sa madalit salita, unang-una para maibangon ang Pilipinas ng Marcos, nag-mission siya sa buong mundo. Nakipagkaibigan, ayon sa aking nababasa nung araw sa dyaryo, kung saan siya nagpupunta, at tinutulungan din siya ng ating mahal na unang ginang, Imelda Romaldez Marcos. Nagtutulong yung dalawa kasi ang kanilang itinatag nga hindi naman talagang sabihin na kung ano ang kanilang kung ano yung kanilang mga personal, kundi pinersonal nila na ang isang Pilipinas sa isang malaking tahanan at ang mga Pilipino ay pamilya at anak. Parang ganyan ang kanilang nasaluubin. Hindi ba napakagandang pamamahala yun? Sino makakapag-isip ng ganyan sa simula pa lang na ito na, naruga na tayo na hindi tayo naruga na mamamayan ka lang. Hindi ka tinakot ng kung ano paman, kundi talagang binigyan tayo ng sapat na proteksyon katulad ng mga kabuhayan na aking nabanggit kanina, yung mga mangingisda at saka magsasaka. O ngayon, kailangan pa natin, wala tayong dolyar. Ano ang kanyang ginawa? Yung OFW ngayon, yung Overseas Filipino Worker na dating Overseas Contract Worker, yung Overseas Contract Worker at yung POAA, siya ang nagtatag niyan. Ginawa lang nila propaganda yan kung ano ng mga pinaggagawa na hindi totoo. Nung araw naranasan ko rin na ako'y nakalabas ng bansa sa awa na rin siguro ko ng Diyos, dahil siyempre sino bang hindi nilangarap na mapabuti, at ito naman may suporta naman ng ating mahal na Pangulo, dahil ito na nga binigyan na nga tayo, binigyan tayo ng pagkakataon na makapag-abroad. Di siyempre makikisali tayo dyan, makikibakan na naman tayo, manapay, maging qualified ako, pumasa ako. Awa ng Diyos, sa karte ako ng Saudi Arabia. Nung panahon ng nasa Saudi Arabia ako, kung ano ang nasabi ko sa unang kwento na ang yabag ng Marcos na pakalakas mula sa Bisaya, dinig hanggang Saudi Arabia sa pamamagitan ng aming ID. Pagka tinanong kami doon ng mga, nagpupunta kami sa mga commercial center sa Saudi, pag sinabi niya, Pilipino ka? Sabi ko, Pilipino ako, ito yung ID ko. Pilipino. Magaling, sabi niya dyan ang presidente. Marcos. Sabi ko, yes. Sabi ko, sabi ko, kaya nakarating ako dito, pobre ako, hindi ako parapat dapat sumakay ng malaking aeroplano, dahil pobre ako, pero ngayon nakasakay na ako, balik-balik pa. Nakapagtrabaho ako sa Saudi, sa gobyerno ng Saudi Arabia, nasa
King Abdul Aziz Air Base ako. Nakita ko pa doon ang First Lady na bumaba sa King Abdul Aziz Air Base during 1982 yata. Papunta yata ng ibang bansa ang First Lady nag-stopover sa Daharan. Yun ang aking kumpletong billing address ng aking company. Nasa Daharan Airport kami. Ngayon, nakapagtrabaho din ako sa King Fahad Hospital ng Saudi Arabia. Nasa Albaha ako sa kabundukan yung wala ng lamig. Yun ay malaking tanaw utang na loob ko sa mga Marcos. Dahil hindi ako makakarating ng ganyan kung hindi nagtatag ang magandang presidente, mabutihing presidente, nagtatag ng magkaroon kami ng pagkakataon na tayo mamahirap hanggang ngayon. Natatamasa pa natin yan. Kanya lang, itong mga kalaban na ito ang sumisira sa kanya. Na dapat sana kung anong ginawa na mabuti nung una, dapat tugtungan na lang nila yun. Huwag na nila sana yan ipipersonal na ang kanilang ere o yung ego nila na masasabi, kasi kapag dumugtong tayo dito, doon sa dating Marcos, kung dudugtungan natin itong ginawa nila, dahil ibig sabihin sumusuporta tayo kay Marcos, ano kayo na masama? Wala naman nagawang masama ang Marcos. Kung dinugtungan nila yun, di sana walang problema ang bansa natin payapa. Hanggang sa hanggang sa na-prison ng Marcos, napatalsik na sila noong 1986, ang lahat ng mga Pilipino nag-iyakan. Ultimong nanay ko, napakatapang pero umiyak talaga ang nanay ko. Sinabi ng nanay ko, nalungkot ako nung malaman ko na ang mga Marcos wala na sa Malacanang. Sabi ko, sino bang hindi? Sabi ko, ako naman, sabi ko, nasa Manila ako, pinag-uutos ng Pangulo na huwag kami pupunta sa mga kampo, sa mga estasyon ng radyo, sa mga kung ano pa man ang mga malalaking building dyan, dahil delikado, lalo na sa palasyo. Hindi na kami pumunta doon na kami nakatutok na lang kami sa TV. Nagsipasok ang mga Pilipino ng dahil sa mga masasamang loob, sa totoo lang, sa masasamang loob, wala na nakapagtanggol sa mga Marcos, sa mga mamaya. Dahil siyempre, lahat tayo nag-iingat, isa lang ang buhay natin nung araw. Pero, mabuti pa rin ng Marcos dahil bakit? Tinanggap niya yung aligasyon na kahit na masakit sa kanyang kalooban, tinanggap niya kaysa yung magdanak ang dugo dito sa Pilipinas 1986. Pinaubayan nila, ipinagkaloob nila. Wala, no choice. Kasi talagang, sabihin natin, ipagpipilitan ng Marcos na siya manatili sa palasyo. Ang kalaban kung tutuusin, walang puwersa. Kaya lang, ang iniiwasan ng Pangulong Marcos nung araw, yung hindi magdanak ng dugo nung panahon na yun. Ganong kahalaga ang bawat Pilipino sa panahon ng Marcos. Sabihin nila mga magnanakaw, mayroon ba silang proyekto na pinag-interesan ng Marcos? Sa tanong kong yun, ako makapagsabing wala. Sinira lang nila ang mga Marcos, hindi magnanakaw ang Marcos. Sila yung magnanakaw. Dahil bakit? Sino ang nagpundo ng libreng scholar o pag-aaral ng mga panahon, yung Kokoped, na pinag-interesan ng kaanak, na ginawang Kokolibe? Napakalaki pera yan. Nasabi yan ng Pangulong Duterte ngayong SUNA. Kinilibutan ako. Sabi ko salamat. Nagising. Ngayon, nasaan pa yung pondo sa San Miguel? Bilyon yun. Nasaan pa yung pondo sa PLDT? Hindi pa napag-uusapan yun. Meron dyan umiipal. Meron umiipal dyan na gusto niya ipagtanggol kung sino yung may akda nung nangaangkin ng mga pondo na wala naman sila dyan kahit butas na 5, wala silang naiambag dyan. Ano pa ang gusto mo mangyari? Ano pa ang gusto mong tanong? Banggitin natin ang martial law. Ang martial law, kung hindi nag-martial law, ang martial law yun ang nagpatatag ng Estado. Unique. Ang Pilipinas lang, bukod tangi ang Pilipinas lang ang nakapagtatag ng martial law. Dahil doon sa pag-iwas ng Marcos din na hindi tayo magkaroon ng ikatlong digmaan. Dahil noong panahon na yun, talagang World War III na rin yung kung tutuusin kung ang Marcos hindi malakas ang kanyang physical command. Anong sagot ng Marcos sa hamon ng mundo na dapat magkaroon ng World War III? Ano sabi ng Marcos? Hindi kami sasama. Bakit kami sasama? Sasama kami kung hirap kami. Hindi kami hirap.
Hindi kami hirap. Meron kami sapat. Meron kaming sapat na pwede kaming mabuhay sa ganang amin nang wala kayo. Totoo yun. Kaya ang ginawa niya ngayon, may naghain na 3 kopya ng martial law sa kanyang tanggapan sa palasyo. Ha? Andun yung military junta, yung komunismo at saka yung demokrasya. Ang tunay na demokrasya ang kanyang itinatag na martial law dito sa atin. Yun ang pagtatanggol para sa mga mahihirap na katulad natin. Dahil lusob na mga pulahan at saka itong mga hukbalahat. Wala na tayong choice, talagang yun na. Ngunit, yun na, kaya nag-martial law tayo para may pagtanggol naman ng Pangulo yung ating bansa. Basta't yung martial law nakabuti yun, na minasama nila, sa akin, pabor ako doon. Napakaganda, dahil pagdidisiplina din yun. Napakaganda ng martial law, dahil doon natin naramdaman ang tunay na kapayapaan, ang katahimikan at kasaganaan. Yun ang katas ng martial law. Katahimikan, kapayapaan at saka kasaganaan. Bago umiral ang dapat pairalin ng Marcos na mga infrastruktura sa larangan ng kanyang pamamahala, ay napagkasunduan na ang lahat na development improvement dito sa atin sa Pilipinas. Napagkasunduan na ng mga bansa sa buong mundo. Pinag-usapan yan ng Pangulo sa Pangulo at bansa sa bansa at tuloy-tuloy na ang proseso niyan. Lahat ng mga proyekto na itinatag ng Marcos, may pondo po yun. Pinunduhan. Katulad ngayon ng nawawala, nabubura na ngayon ng hospital, o na katulad ng PNR. Ha? PNR Hospital para sa manggagawa ng Philippine National Railways. Nasaan na ngayon? Nandiyan niya sa may Caloocan yan. Nasa likod ng UA, Caloocan. Nadaanan ko, ito sabi ko yung ginawa na hospital nung araw. Nasaan na yung bagong lipunan hospital? Ang tinatag na bagong lipunan hospital, bakit napunta ngayon dyan sa Istabinyo Hospital? Bagong lipunan yan, kapitbahay yan ng heart center. Kanino yung heart center? Kanino yung lung center? Kanino yung kidney center? Kanino yung National Children's Hospital? Nandyan lang yan. Diyan, sa may circle. Ang lahat ng mga importanteng proyekto na ginawa ng Marcos, halos ang sentro, Quezon City. Nasaan ang Batasang Pambansa? Nasaan ang DSWD? Yun ang pagpapatunay ng kaayusan na pamahalaan, kagandahan, kabutihan. Para ang mamamayan, alam nila kung saan nila hahanapin yung mga pangangailangan natin na hindi natin makuha sa ganang ating kakayahan. Kundi hingi tayo ng mga tulong, ayuda. DSWD, ayan ng DSWD. Andiyan ang Commission on Audit. Yung Sandigan Bayan, sabihin ba natin nagawa ito nung mga nakaraang... Hindi, kasama yan. Basta ang lahat ng proyekto, katulad ng mga transportasyon, lahat ng umiiral ng mga infrastruktura, kung saan para madali ang pagunlad, katulad ng Farm to Market Road. Matagal na yan. Ngayon lang nila nagawa. Ilang beses na ba pinuntuhan nyo, nagkawala-wala? Saan ang ninakaw doon ni Marcos? Wala naman silang itinanim na nasukat ninakaw ng Marcos. Bagkos ang Marcos talagang ninakawan. Wala siyang binago na konstitusyon. Hindi nagtatag siya ng sarili niyang konstitusyon. Bagamat ay dalubhasa rin yun ng mambabatas. Naging congressman din yan. Naging senador din yan. Military, abogado. Naging presidente. Nasaan ka pa? Nadudun na lahat yung katangian ng Marcos. Tapos sasabihin nila, peking bayani. Bakit naging peke ang Marcos? Nakikipagretrata ng Marcos nung araw during World War II. Combat team yan. Narinig ko pa ang gira. Bukod na may gira tayo sa Mindanao, may gira pa ang Vietnam. Ang tiyuhin ko nag-participate din doon sa gira ng Vietnam. Dahil sundalo din yun. Sergeant Lieutenant, ayoko na banggitin kung sino yun na sundalo na tiyuhin ko. Ano ang sigaw ng Vietnam? Humihingi ng saklulo sa Pilipinas. Presidente ng Marcos, humihingi ng saklulo, nang hihingi ng combat team dahil hindi na nila makayanan ng kalaban ng Vietnam sa kumakalaban sa kanila. Nanghingi sa panahon ng Marcos.
Anong binigay ni Marcos? Hindi combat team at hindi armas. Ang pinadala ni Marcos, medical team. Maliwanag po, medical team. Ngayon, kung medical team ang dinadala mo, anong away doon ang magaganap? Gulo ba ang lusog mo kung masama ang Marcos? Ang kagandahan ni Marcos, bukod na matalino pa, bukod tanging siyang nataguri ang the brilliant man. Hindi lang sa Pilipinas, the whole world na. Mayroon pa rin yung busilak na puso at ginintuan para sa kapwa niyang tao. Kung tutusin, kung tao ang pag-uusapan, wala tayong kalabang kahit sino. Dahil kahit ano pang mukha mo, basta tao ka. We are all one human race, brother. Isa lang tayong mukha. Tao tayo. Walang Pilipino, walang Amerikano. At saka sino ang nag-reunite ng buong ASEAN country? Na bakit naging address sa Manila? Kung ang Marcos ay masama. Kinikilala ang Marcos, niyuyukura ng Marcos. Mula nung siya magpadala ng medical team sa Vietnam, pinalakpakan siya ng mundo. Napakatalinong tao ang Marcos. Talagang totoo yun. At nangyari yun. Hindi ako nakasubaybay, hindi ako nakabuntot sa mga Marcos. Kung ano nasa puso ko at isipan. Ano sa ating panunumpa? Sa iniib nga panatang makabayan. Di ba? Yun lang kasi sinunod ko nung pinanumpaan ko ng grade 1 ako. Pero bakit ngayon itong mga dalubhasang, mga malalaking mga buhaya, mga anong klase mga animal, na ang kanilang dinudulot sa bayan, puro lang pagbabaliktad. Ang mga Pilipino nagkakawindang-windang. Lahat isang sigaw. Kapayapaan, kasaganaan. Hindi lang may lusa dyan dahil bakit? Wala naman sila sapat eh. Para sila ba, mga latang binibiyak, pinipitpit na dapat itapon sa basura. Yun sila eh. Yung nakahalin tulad nila, mahiingay. Hindi pinaiiral yung totoo.